Hinsilayas nga kayo sa harapan ko! Mga inutil na ito! Ang baho-baho nyo! Sir Nardo, parang awa nyo na. Ibigay nyo na sana ang kulang sa sinahod ko nung nakaraang linggo pa. Wala na kami makain. Nagugutom na mga wala akong pakialam sa problema mo, Karding. Gawan mo ng paraan kung paano makakakain ng apo mong matakaw. Ganong sinasabi mong may kulang pa sa sinahod mo, ha? Eh di ba may utang ka pa sa akin? Kinaltas ko ang utang mo sa sahod mo. Wala naman po akong utang, Sir Nardo. Anong wala? Hibang ka na ba? Nung nagkasakit yung masiba mong apo, sino ang bumili ng gamot? Hindi ba ako naman? Pero hindi ko naman po inutang yon. Kusaan yung ginawa yon? Kung may laman niyang utak mo, dapat alam mo na wala nang libre sa mundong ito. Kaya lumayas na kayo sa harapan ko. Dahil mula na magtrabaho ka rito sa sagingan ko, nagkandal leche-leche na ang sales ko sa market. Ikaw ang malas at ang apo mong matakaw na hindi naman tumataba kasi bulatihin. Sir Nardo, nakikiusap ako sa inyo, bigi ka ba? Tanga? Walang utak? Paano ko ibibigay sa iyo ang kulang sa sahod mo? Eh wala naman akong kulang. Utak mo yata ang kulang-kulang eh. Bigay niyo na po ang sahod ni Lolo. Kawawa naman po kami. Wala na po kaming makain eh. Buti pa po kayo, marami kayong makakain. Kami wala. Kaya wag na po kayong madamot. Ako pa ang madamot? Nung nandito kayo, lahat pinapakain ko sa inyo. Kung hindi lang sana nakialam ang lolo mo sa estratehiya ng pagbebenta ko, eh di sana hindi bababa ang benta ko. Kung anong nararanasan nyo ngayon, eh dapat lang yan. Kulang pa nga yan eh, para sa perang nawala sa akin. Humihingi po ako ng paumanhin kung nakialam po ako. Nakita ko lang po kasing doble-doble ang presyo natin sa pagbebenta. Kawawa naman po ang mga bibili. Kahit na ano pa ang sabihin nyo, wala na akong pakialam. Kaya umalis na kayo bago pa mag-init ang ulo ko. Masama kang tao. Aba, nakikiepal ka ba ha? Ay, huwag nung saktan ng apo ka. O bakit? Papalag ka na ba? Ha? Lolo! Tumilapon si Mang Karding sa lakas ng pagkakasampal ni Nardo. May hilo pa si Karding na sandaling napatingin lang sa lupa. Gulat na gulat ang mga tauhan ni Nardo habang nagsasalansa ng mga saging. Ngunit hindi pa rin tumigil si Nardo. Nilapitan pa rin ito ang kawawang lalaki at saka pinagsisigawan. Umalis ka na rito bago pa ako tumawag ng pulis! Natigil lang ang pagmamaktol ni Nardo nang dumating ang pamangkin nitong si Henry. Parang biglang naging maamong tupa si Nardo nang humarap ito sa binata. Uncle, anong nangyayari dito? Ay, eto kasing maglolo na ito eh. Ang kukulit. Nagpupumilit na. Siya po ang nanguna. Sinaktan niya po ang lolo ko. Kahit na nakikiusap kami ng maayos. Oh, kita mo na Henry? Masyadong sinungaling ang batang yan eh. Kung ano-ano lang ang sinasabi. Nilapitan ni Henry si Mang Karding na siya namang kinabigla ni Nardo at ang mga nakakakita. Ayos lang ho kayo? Inalalayan ni Henry ang matanda para makatayo ito. Pagkatapos ay tumingin ng masama si Henry sa kanyang uncle. Uncle, hindi ka dapat malupit sa mga kagaya nila. Nakakalimutan mo na ba na nanggaling din ang pamilya natin sa walang-wala? Tatay, pasensya na ho kayo sa nangyari ha. Kayo, dalhin niyo silang dalawa sa mansyon. Pakainin at bigyan ng maayos na damit. Nako, wag na ho. Nakakahiya naman. Isipin niyo na lang ho na ito ay isang peace offering. Ako na ho ang humihingi ng paumanhin kung ano man ang di niyo pagkakaunawaan ni Uncle. Henry, kung ginagawa mo... Uncle, please. Huwag ka na maging harsh sa kanila. Kabilin-bilinan ni Papa bago siya mawala. Itrato nating tama ang mas mga mabababa sa atin. Walang ibang makakatulong sa kanila kundi tayo lang. Napayuko na lamang ang matandang si Nardo. Nakaramdam ito ng pagkapahiya. Sa loob-loob nito ay nagtatanim na ito ng galit kay Mang Karding. Napakabuti niyo pong tao. Gwapo na, mabait pa. Pero bakit kung sino pa po yung pangit, siya pa yung masama ang ugali, no? Butchoy, huwag kang magsalita ng ganyan.
Kahit ang pangit ginagalang din. Munti ka nang matawa si Henry noong mga sandaling yon. Natutuwa siya sa maglolo dahil sa kabila ng pang-aabusong ginawa ng uncle niya, nanatili pa ring may ngiti sa mukha ng mga ito. Hinatid na nga ng mga tao ni Henry ang maglolo sa mansyon. Sandali namang tiningnan ni Henry ang kanyang uncle para iparating ang kanyang pagkadismaya. Hindi makatingin ng diretso ang matandang si Nardo. Si Henry kasi ang nagmana ng lahat ng kayamanan ng kanyang namayapang ama. Lahat ng ari-arian ay napunta sa binata. Tanging ang sagingan lamang ang napunta kay Nardo. Dahil si Henry ang kinikilalang may-ari ng lahat ng negosyo, mataas ang tingin sa kanya ng mga tao. Kahit si Nardo din ay walang magagawa kung si Henry na ang magsasalita. Samantala, gabi na nang makabalik si Henry ng mansyon. May pinuntahan pa kasi itong kasosyo sa negosyo. Pagpasok nila sa napakalaki nilang bakuran, nakita niya agad ang batang si Butchoy na kalaro ang kanilang asong si Morlock. Nilapitan ni Henry ang bata. Masayang tumingin sa kanya si Butchoy matapos bitiwan ng aso. "Oh, mukhang masaya ka rito sa mansyon ah. Teka, nasaan nga pala ang lolo mo?" Nasa loob po si Lolo. Tumutulong po sa paglalampaso ng sahig. Napailing agad ang binata. Nagmamadaling pumasok ng mansyon si Henry. Dismayado ito sa mga kasambahay nang makitang naglalampaso nga ng sahig ang matanda. "Pambihira naman kayo. Bakit naman naglalampaso si Mang Karding? Ibisita ko yan." Nahihiyang lumapit si Mang Karding sa binata at nakangiting nagsalita. Ay, Sir Henry, ako po ang nagpumilit. Naisip ko po na maglampaso para makabawi po ako sa pagpapakain nyo sa amin at pagbigay ng maayos na damit. Mang Karding, hindi mo na kailangan bumawi pa. Hindi ka naman kasambahay dito at hindi ka naman nagtatrabaho para sa akin. Isa pa, kami ang may atraso sa iyo. Kaya dapat itrato ka namin ng maayos sa mansyon. Ay, pasensya na po. Hindi ko inakala na mabait po pala kayo talaga. Bakit? Mukha ba akong masama? Ay nako, hindi naman po. Nasanay lang po kami ng apo ko na lahat ng mayayamang nakakausap namin ang bababa ng tingin sa amin. Hindi naman po ako mayaman eh. Yaman po ito ni Papa. Ako lang po ang nangangalaga. Nako, napaka mapagkumbaba niyo pa talaga, sir. Ay nako, nagpalain pa sana kayo ng Panginoon. Hinawakan ni Henry ang mabutong balikat na matanda. Huminga ito sandali ng malalim at muling ngumiti. Nabalitaan ko na hindi binigay ni Uncle yung kulang na sinahod niyo sa sagingan. Kaya ako na lang ho ang magbibigay noon ha. At kung gusto niyo po, Mang Karding, ipapasok kita sa trabaho kung kaya pa ho ng katawan ninyo. Tila nagningning ang mata ng matandang si Karding. Hindi yung makapaniwala na may kukuha pa sa kanya sa trabaho. Gayong kung tutusin, mas maraming mas bata sa kanya na nararapat para doon. Diyos ko naman, sobra-sobra na po ito. Mang Karding, ibahin niyo kami ni Papa. May malasakit si Papa sa mga katulad ninyo. At sa lahat ng magandang pinamana niya sa akin ay ang kagandahang loob niya. Kaya tanggapin niyo na po yung alok ko. Nang sa ganun makapagsimula kayo ni Butchoy. Maiyak-iyak na lamang si Mang Karding nang dahil sa tuwa. Sige ho, ipapahanda ko na muna yung tutulugan nyo ha. At ako po pupunta muna sa opisina ko. Nako, maraming salamat po talaga, sir. Nakangiting naglakad si Henry patungo sa kanyang opisina. Pagpasok niya sa loob, ay nagulat siya nang makita ang kaibigan at kababata na nakaupo sa table niya. Aswang! Kumunot ang noon ni Henry dahil sa bungad na yun ni Gary. Lumapit siya sa kaibigan at sapilitang pinaalis ito sa pwesto niya. Anong aswang ang pinagsasabi mo? Mukha kang aswang. Di, yung isa sa mga tao natin sa manggaan, yung natagpo ang patay nung nakaraan, aswang daw ang dumali, pre. Aswang? Teka. Nagbibiro ka lang, di ba? Pwede ko bang gawing biro yung kamatayan ng tao natin?
Papanong aswang ba kasi ang dumali sa tao natin? Akala ko ba may kaalitan lang siyang ibang tao? Nagatid ako ng abuli kagabi sa burol niya. Nakausap ko yung asawa. Ang sabi, may mga natagpuan daw na mahabang kalmot sa likuran ng biktima. Tapos, may nakakita rin na driver ng truck. Aswang daw ang lumapit sa tao natin. Okay. Let's say, totoong aswang nga ang pumatay sa kanya. What's next? I mean, paano mapapanagot yung aswang na yon? Ang una mong itanong kung maniniwala ba yung pulis sa aswang. Bukod sa wala namang ginagawang batas para sa aswang, wala ring naniniwala sa aswang. Maliban na lang sa akin. Ako, naniniwala ako. Ikaw ba? Wala akong ideya sa aswang. Alam mo naman na matagal akong nanatili sa Maynila. 2 taon pa lang akong nandito sa probinsya natin . If ever na aswang nga ang may gawa nun, kailangan protektahan natin ang mga tao natin. Ang pagkakaalam ko, kahit wala kang kasalanan sa aswang, papaslangin ka nila . Depende na lang kung gaano sila kagutom Okay, sige. Hindi ko babaliwalain yung issue na yan. Bukas din, maghanap ka ng pwedeng makakausap tungkol sa mga aswang na yan. Nang sa ganun malaman natin kung paano mapoprotektahan ng mga tao natin laban sa mga aswang-aswang na yan. Teka. Mabilis kang maniwala sa sinabi ko? Totoo naman ang sinasabi mo, di ba? Oo. I mean, di ka man lang ba napaisip kung totoo ba ang aswang o hindi? To be honest, hindi pa ako kumbinsido. Pero dahil involved dito ang kaligtasan ng mga tao natin, hindi tayo pwedeng maging kampante. Yan ang gusto ko sa iyo . Kung totoo man ng mga aswang, di hahanap tayo ng paraan kung paano sila mawawala sa probinsyang ito. Huminga na lamang ng malalim si Henry. Napaisip din siya tungkol sa mga aswang na yon. Buong buhay niya kasi ay hindi pa siya nakakakita ng aswang. Kaya naman ganoon na lamang ang kuryosidad niya. Matapos ang kanilang pag-uusap, lumabas na muna si Henry ng mansyon para sana magpahangin. Nung mga sandaling yon, hindi na niya namalayan na sa kanyang paglalakad-lakad nakalayo na pala siya sa mansyon. Pagmamay-ari pa rin naman nila ang buong area kahit na papaano. Kampante pa rin siya na ligtas siya kahit siya lang mag-isa. Tumigil sa paglalakad si Henry nang may makita siyang matandang babae na naglalakad sa di kalayuan sa kanya. Napaisip siya nang makitang umalis yon sa daan at pumasok sa loob ng kagubatan. Nagtaka si Henry. Para kasing hindi niya kilala ang matanda. Kahit na marami silang tauhan, tanda ni Henry kung sino-sino ang mga tao nila. Pero noong mga sandaling yon, nasiguro niyang hindi talaga siya pamilyar sa matandang nakita niya. Kaya naman sinundan niya kung saan patungo ang matanda. Wala siyang ibang dala kundi ang maliit na flashlight na hindi rin naman sapat para mailawan ang buong dinadaanan niya. Sino bang matanda yun at bakit nandito siya sa gubat? Delikado na. Nawala na sa kanyang paningin na matanda. Sumakto naman na namatay na rin ang kanyang flashlight dahil wala na itong baterya. Sandali siyang tumigil. Nakikiramdam siya sa paligid. Nang makarinig siya ng kakaibang hiyaw na parabang isang mabangis na hayop, dito na niya napagtanto na sana hindi na lang siya sumunod. Magkakasunod na buntong hininga ang kanyang ginawa. Nakakatawa mang isipin pero naisip agad ni Henry na kapag may nangyaring masama sa kanya, magkakandal letse-letse ang lahat ng negosyo nila. Kaya para hindi mangyari yon, nagdesisyon siya na umalis na lang. Nagmamadali siyang tumakbo. Ang kaso nga lang, sumabit ang sapatos niya sa sanga na nasa lapag. Nagsimula siyang kabahan nang makaramdam siya ng mga kaluskos. Para ding merong mga yabag ng paa sa paligid. Kainis naman Mamahalin ng kanyang sapatos pero wala na siyang pakialam kung iwan niya yon. Sa takot niya ay hinubad na lamang niya yon at kumaripas ng takbo. Ay nako, kainis naman kabibili ko lang nun Hindi na kinuha pa ni Henry ang kanyang sapatos. Mas pinili na lamang niya na umalis sa lugar na yun. Kabado siyang nakabalik ng mansyon.
Nagtataka naman sa kanya si Gary nang abutan niya itong nakatambay sa bakuran. Pero mas pinili na lamang ni Henry na hindi na muna niya sabihin sa kanyang kaibigan. Tutal, hindi pa naman siya sigurado kung aswang ba ang matanda o hindi. Bumalik ako, pre. Nakakalimutan ko nga palang sabihin sa iyo na nakausap ko kanina si Doña Luisita. Tungkol pa rin to dun sa isang mansion nyo na gustong-gusto niyang bilhin. Nag-offer ng mas mataas si Doña Luisita. O anong gagawin natin? Tinanong mo ba kung bakit gustong-gusto niyang bilhin ng mansyon? Pansin ko parang obsessed siya sa bahay na yun eh. Ang sabi niya, dating sila raw kasi ng may-ari noon. Ang kaso binenta nila sa papa mo. Ngayon, bibili nila para mabawi nila. Ang matatanda pare, sentimental talaga silang tao. Kaya kahit na papano, naiintindihan ko kung bakit gustong-gusto nila makuha ang mansyon eh. Hindi ko ibebenta yun. Mahalaga rin para sa akin ang mansyon na yun. Doon kami tumira ni Mama nung nabubuhay pa siya. Marami din kaming alaala doon. Sabihin mo yung mga tao natin na wag magpapalapit sa kahit na sino sa mansyon na yun, ha? Kung yan ang gusto mo, edi okay. Ako na ang bahalang kumausap kay Doña Luisita. Tumango na lamang si Henry. Bigla na lamang siyang nakaramdam ng pagod. Nagtungo na lamang siya sa kanyang silid. Napalingon siya sa larawan nilang magpamilya na nakadikit sa pader. Isang mapait na ngiti na lamang ang nagawa niya. Hindi ko alam kung ano ang meron sa mansyon na yun, Papa. Pero kagaya ng bilin mo sa akin, hindi ko yun ibebenta. Nakatulog na lamang si Henry nang humiga siya sa kama. 8:00 na ng umaga nang magising siya. Pipikit-pikit pa ang mata niya nang bumaba siya sa sala. Naririnig na agad niya ang tinig ng kanyang uncle na si Nardo. Pinapagalitan nito ang mga kasambahay. Ano na naman ba ito, uncle? Kaaga-aga sinisermonan mo ito mga kasambahay. Parang maamong tupa na namang nagsalita si Nardo. Eto kasi mga kasambahay natin eh. Kung hindi ko pa bubulabugin, hindi pa magigising. Nako, tulog prinsesa mga yan. Pagod ang mga yan, kaya hayaan mo na. Sige na, bumalik na kayo sa trabaho nyo. Siya nga pala. Nakausap mo ba si Doña Luisita? Nagsabi na ako kay Gary na sabihin kay Doña Luisita na hindi ko ibebenta yung kabilang mansyon. Aba, bakit naman? Hindi naman na yun tinitirhan. Sayang naman kung mabubulok lang. Uncle, napag-usapan na natin to nung nakaraan, di ba? Uulitin ko na naman ba? Hindi ko ibebenta ang mansyon. Tapos. Pero, isa pa, para mapakinabangan ng mansyon, doon ko patitirahin si Mang Karding at Butchoy. Tila nag-init agad ang ulo ni Nardo nang marinig ang sinabing yon ng pamangkin. Bumakas agad ang inis at pagkairita sa mukha nito. ang mga hampas lupang yon, patitirahin mo ron? Uncle, ang bibig mo. Tama bang tawagin mo silang ganon? Pasensya na. Hindi lang ako makapaniwala na patitirahin mo yung mga yon sa kabilang mansyon. Hindi mo naman kilala mga yan. Isa pa, nararamdaman ko na mabuting tao si Mang Karding at ang apo niya. Kaya naman, naisip ko na bigyan ng posisyon si Mang Karding sa isa sa mga negosyo natin. Ayon kasi sa pagsasaliksik ko sa mga trabaho dati ni Mang Karding, may kaalaman siya sa pagsasaka. Bibigyan mo pa siya ng posisyon? Bihira ka naman talaga. Pumasok sa isip mo, Henry. Bakit ka magtitiwala sa mga tao ngayon mo lang nakilala? Kagaya nga ng tiwala na binigay mo kay Mang Karding nung tinanggap mo siya sa trabaho. Kagaya ng tiwala na binigay mo kay Mang Karding nung tinanggap mo siya sa trabaho. Ganon din ang tiwala ko sa kanya. Kaya wag na kayo magmaktol. Kung sakaling hindi maayos magtrabaho si Mang Karding, edi ekis. Hindi na nagkayak pa ng labis na pagkontra ang matandang si Nardo. Pero halata naman ni Henry na ayaw nito kay Mang Karding. Sana lang tama ang mga desisyon mo. Patapog na lumabas ng mansyon si Nardo nung umagang yon. Napangisin na lamang si Henry. Batid niyang magagalit ang kanyang uncle sa ginawa niyang desisyon. Pero sinadya niya na lamang yon para malaman kung dapat pa nga ba niyang pagkatiwalaan ang matanda. Mabilis na lumipas sa mga sandali. Inatid na rin nila Henry at Gary ang maglolong Karding at Butchoy.
Hindi naman makapaniwala ang maglolo na sila ang titira sa malaking mansyon na yon. Medyo may kalumaan na ang mansyon pero kitang-kita pa rin ang kagandahan nito. Dito po kami nakatira ng mga magulang ko nung bata pa ako. Pero na mag-siyam na taon na ako, sa Maynila na rin kami tumira ni Mama. 2 taon pa lang ang nakakalipas mula na makabalik ako dito. Masasabi ko na wala pa rin nagbabago sa mansyon na ito. Maganda pa rin at talaga namang maaliwalas. Sir Henry, sigurado po ba kayo na kami muna ang titira dito? Nakakahiya naman po. Wala naman po nakatira dito eh. Isa pa, alam ko naman na maalagaan niyo ang mansyon ng maayos. Hindi lang ako makapaniwala kasi yung bahay namin dati halos hindi na kami magkasya ng apo ko eh. Iba na po ngayon. Titira na kayo sa malaking bahay. Kahit tumambling-tambling pa kayo, ayos lang ho. Maraming salamat po talaga, Sir Pogi. Ang bait niyo po. Ako bata, pogi rin ba ako? Mabait din po kayo. Not bad. Kumamot ulo na lamang si Gary habang natatawa naman si Henry sa kanya. Matapos mailibot ang maglolo sa buong mansyon ay nagpasya na si Henry na iwan na ang dalawa. Palabas na sila ng mansyon nang biglang hilahin ni Gary palayo si Henry. Isang balita kasi ang natanggap nito mula sa mga tao nila sa manggahan. Pre, kumpirmado na. Aswang nga ang dumali sa tao natin. Sinuri daw ng albularyo kanina eh. O sige, bawasan mo na muna yung mga bantay dito sa mansyon. Magtira ka lang ng 3. Yung iba, idagdag mo sa ipapakalat nating mga tao sa lahat ng taniman o sakahan natin. Ano nga palang balita sa paghahanap mo ng albularyo? Wala pa ako nahahanap eh. Pero mamayang gabi, meron akong pupuntahan na kakilala. Babalitaan kita kagad kapag nakausap ko na. Ah? Napalingon uli ang dalawa nang marinig nila ang sigaw ng batang si Butchoy mula sa loob ng mansyon. Dali-dali silang napatakbo papunta sa loob. Naabutan nila ang maglolo sa kusina. Nakatingin sa umaapoy na kalan. Takot na takot at hindi makagalaw habang nakasiksik sa sulok. Nagkusa naman si Gary na patayin ang kalan. Saka lamang natigil sa pag-iyak ang batang si Butchoy. Nilapitan ni Henry ang maglolo sa sobra nitong pag-aalala. Namumutla na rin kasi ang bata ng mga oras na yon. Ayos lang po ba kayo? Ikaw, Butchoy, okay ka lang? Hindi makapagsalita si Mang Karding at si Butchoy. Parehong hinihingal pa ang mga yon. Para kumalma, inalalayan nilang dalawa ang matanda at ang bata. Dinala nila yon sa sala. Pinainom ng malamig na tubig. Makalipas lang ang ilang sandali ay nahimasmasan na rin ang maglolo. May trauma po ba kayo sa apoy, Mang Karding? Ano kasi, oo, takot kami sa apoy. Kasi dati, doon sa namin, sa dating tinitirhan namin, nagkaroon ng sunog. Oo, tama, sunog. Nakaramdam ng awa si Henry sa dalawa. Kitang-kita kasi nila ang takot base sa kilos nito. Maging ang batang si Butchoy din ay bahagya pa ring nanginginig nung pagkakataon na yon. Dahil sa nangyari, nagpasya si Henry na magpaiwan na muna sa lumang mansyon. Pinauna na muna niya si Gary na umalis. Kinagabihan, nagpabili na lamang ng makakain si Henry sa kanilang tauhan. Sa mahabang lamesa ay makaharap sila habang nakalatag na ang mga pagkain. Tuwang-tuwang kumain ang batang si Butchoy. Ganon din naman si Mang Karding na hindi makapaniwala na mararanasan nila ang sandaling yon. Kumusta? Nagustuhan niyo po ba yung mga pagkain? Nako, maraming salamat talaga, sir. Ang sasarap po nito, lalo na ang pansit. Mas masarap po yan kung may kalamansi. Sinenyasan ni Henry ang tauhan niya na kumuha ng kalamansi sa labas. Meron kasing tanim ng puno ng kalamansi sa gilid ng mansyon. Nang ibalik na ni Henry ang kanyang tingin sa maglolo, napansin niya na parang hindi na naman mapalagay ang dalawa. Si Butchoy nakatingin lang sa pagkain at aligaga ang mata, habang si Mang Karding naman ay humihigpit ang hawak sa kutsara at tinidor. Mang Karding, ayos lang po ba kayo?
Ha? Oo, ayos lang kami. Sigurado po ba kayo? Wala naman po ba kayong nararamdaman? Ay, oo, ayos lang. Huwag na siguro na maglagay ng kalamansi. Huwag na kami magkalamansi ng apo ko. Oo, ayun nga, oo, huwag na. Nagtatakang tumango si Henry. Pumayag siya sa gusto na matanda. Pero nag-iwan naman yun ng tanong sa kanyang isipan. Pakiramdam kasi ni Henry, sobrang big deal para sa maglolo ang paggamit nila ng kalamansi. Naisip na lamang ni Henry na baka pati ang kalamansi ay na-trauma din sila. Kaya naman, hindi na pinakuha ni Henry ang kalamansi sa kanyang tauhan. Nagpatuloy na lamang sila sa pagkain. Pero hindi na ganun kasaya. Nanatili na lang din kasing tahimik si Mang Karding at Butchoy. Pagkatapos nilang kumain ay nagpaalam na muna si Henry. Nang makalis siya ng lumang mansyon, hindi mawala-wala sa isipan niya ang tungkol sa apoy at kalamansi. Habang nasa loob ng sasakyan, patuloy na naglalaro sa kanyang utak na baka may masaklap na pinagdaraanan si Mang Karding at Butchoy. Dakong 12:00 ng gabi, hindi na makatulog si Henry. Nagising siya mula sa isang bangungot na akala niya yun na ang magiging katapusan ng kanyang buhay. Pinagpapawisan ng malamig ang binata. Palihim siyang nagpasalamat sa Panginoon dahil nagising pa siya. Pagbangon niya, unang pumasok sa isipan niya ay ang maglolo. Sa panaginip niya kasi, iniligtas daw siya ni Mang Karding at Butchoy laban sa mga aswang. Natawa na lamang si Henry. Pinagpalagay na lamang niya na kaya siya nananaginip ng ganon ay dahil masyado na siyang stress sa mga negosyo. Puntahan ko na nga yung maglolo, hindi ako mapakali. Kinuha ni Henry ang jacket. Lumabas siya ng mansyon at sumakay sa kanyang sasakyan. Sumaludo pa sa kanya ang gwardiya na nagbukas ng gate. Malapit lamang ang lumang mansyon sa tinutuluyan ni Henry. Pero dahil ayaw niya nang maglakad, naisip niya na mas ligtas kung nasa loob siya ng sasakyan. Hindi pa siya nakakalayo. May isang itim na van na humarang sa daraanan niya. May mga bumabang armadong lalaki roon. Wala siyang nagawa ng tutukan siya ng baril na mga yon. Sino kayo? Bakit? Anong gagawin niyo sa akin? Walang sumagot sa kanya. Pero saan siyang hinila palabas ng kanyang sasakyan. Nang malapit na siyang maipasok sa van, biglang may nilalang na sumulpot. Itim ang buong katawan. Namumuti ang mahaba nitong buhok. Samantalang ang mata naman ay namumula. Ang pumasok sa utak ni Henry ay walang iba kundi aswang. Babarilin sana yon ng mga armadong lalaki pero mabilis itong lumundag palapit sa mga yon. Pinagkakakalmot ng aswang ang mga lalaki hanggang sa tuluyan na yung pumasok muli sa loob ng van. Doon na napagtanto ni Henry na ang aswang na yon ang nagligtas sa kanya sa kamay ng mga lalaking nagtangkang dumukot sa kanya. Ganun pa man, hindi pa rin nawawala ang takot ni Henry habang nakatingin sa nilalang. Nakaupo lang siya sa sahig at hindi makagalaw. Wag niyo ako sasaktan. Hindi ako kagaya nila. Nang makita ni Henry na tumangutango ang aswang, gumaan ang kanyang kalooban sa hindi mapaliwanag na dahilan. Hindi sa sinaktan ng aswang. Umalis lang yon na parang walang nangyari. Samantala, halos nasa 2 minuto ring nakaupo si Henry sa simento. Hindi siya makapaniwala na mabubuhay pa siya sa mga sandaling yon. Teka, niligtas ako? Niligtas ako ng aswang? Totoo ba itong nangyari? O nananaginip lang ako? Pinagsasasampal ni Henry ang kanyang sariling muka. Pero pagdilat niya ay wala pa rin namang nagbago. Ang mga nangyari ay pawang realidad talaga. Naguguluhan man, nagpapasalamat na lang din siya sa aswang na yon. Kung hindi dumating ang aswang, baka nakuha na siya ng mga kidnapper. Bukod sa aswang, naging palaisipan din kay Henry kung sino ang may pakana ng pagdukot sa kanya. Kalaunan, nagkaroon na rin siya ng ideya. Napasarado na lang din ang kamao niya nang pumasok sa isipan niya si Nardo. 10 oras ng gabi, humahangos na pumunta ng mansyon si Gary nang mabalitaan ang nangyari.
Dumiretso ito sa opisina ni Henry kung saan naghihintay rin ang binata. Agad na kinwento ni Henry ang mga nangyari. Hindi makapaniwalang napasalubong na lamang ng hilay si Gary. Sigurado ka bang tinulungan ka ng aswang? Oo pare, hindi ko nga rin maintindihan kung bakit eh. Basta nang ipapasok na ako ng mga armadong lalaki sa van, nagulat na lang ako nang biglang dumating yung aswang. Itim ang lahat ng katawan. Tapos mahaba ang buhok. Babae? Lalaki siguro yung aswang na yon. Nakahubad ng pantaas eh. Wala naman boobs. Teka. Titingnan ko sa cellphone ko kung anong klaseng aswang yung ganyan. Teka lang Dinukot ni Gary ang cellphone niya at hinanap sa internet ang eksaktong paglalarawan ni Henry. Nang makita ay napapitik pa ito ng daliri sa hangin. Gagi! Gabunan yata yun. Palunan? Gabunan! Sabi rito, ang gabunan daw ay isa sa pinakamalakas na aswang sa kanilang kasaysayan. At may kasaysayan pa talaga sila? Oo pre, gabunan na yung nagligtas sa'yo. Ang tanong, bakit ka naman ililigtas nun? Aba, hindi ko rin alam Tumingin pa nga siya sa akin eh. Akala ko sasaktan niya ako. Hindi pala. Umalis lang siya na parang walang nangyari. Baka mamaya aswang ka kaya hindi ka sinaktan Ngayon pa lang umamin ka na sa akin pre. Sira ulo ka ba? Wala naman kaming lahing aswang no? Umupo muli si Henry sa kanyang upuan. Nakahawak pa ito sa kanyang noo. Habang pilit iniisip ang mga nangyari. Ang dapat kong pagtuunan ngayon ay kung bakit ako gustong ipapatay ni Uncle Nardo. Sigurado ko ba sa naisip mo na siya nga ang may pakana nun? Kaya nga dapat makahanap tayo ng ebidensya Hinala pa lang ang meron ako. Siya lang yung alam kong gagawa nito sa akin para masolo niya na yung yaman ni Papa. Nagkatinginan ng seryosong dalawa. Kinaumagahan, hindi ipinaalam ni Henry sa kahit na sino ang nangyari sa kanya. Para sa kanya, mas mahihirapan siyang malaman ang katotohanan kung maraming makakaalam. Walang tulog-tulog, tumungo si Henry sa lumang mansyon. Nakarating kasi sa kanya ang isang balita na naroon si Doña Luisita. Pinaharurot ni Gary ang sasakyan patungo roon. Sa labas pa lang, kita nila ang mga tauhan ng Donya. Habang sa loob naman, naririnig nila ang boses ni Nardo na sumisigaw-sigaw. Wala kayong karapatan na tumira rito! Hindi to tirahan ng mga taga! Kaya lumayas na kayo rito ngayon din! Nang marinig ni Henry yun, ay dumaloy agad ang inis sa kanyang sistema. Pinagtutulakan niya ang mga nakaharang na lalaki sa gate. Pumasok siya at inawat si Nardo. Uncle, ano ba ginagawa niyo? Sinong nagsabi sa inyo na may karapatan kang palayasin sila rito? Ako nagpatira sa kanila rito kaya ako lang ang magsasabi kung kailan sila aalis. Isa pa, bahay ng pamilya namin ito. Bakit ka ba nakikialam? Ngumisi si Nardo sa kanyang pamangkin. Sa pagkakataong yon, nakitaan na ni Henry ng kayabangan ng mga mata nito. Wala na ang maamo nitong muka. Tila ba nagmamalaki na ito sa binata. Nakalimutan mo na ba na sa akin nakapangalan ng mansyon na ito? Sa iyo nga nakapangalan ng mansyon na ito, pero hindi mo ito pagmamay-ari. Nagkataon lang na hindi mailagay ni Papa ang pangalan niya rito dahil nakakulong siya noong ginagawa pa ito. At dahil sa akin, kaya siya nakalaya. Sinadya mong ipakulong si Papa kahit na ikaw naman talaga ang nagnako ng pera ni Lolo. Pinalabas mo lang na si Papa ang manahimik ka! Wala akong ginawang kasalanan noon. Ang mahalaga yung ngayon. Akin ang mansyon na ito. Kaya kayong dalawang hampas lupa, umalis na kayo Dahil ibinenta ko na ito kay Doña Luisita. Ano? Dumako ang tingin ni Henry sa Doña. Nakangiti lang ng malapad ang Doña sa kanya. Na parabang sinasabi nito na wala nang magagawa pa si Henry. Sa galit ni Henry ay nasuntok niya kagad ang kanyang uncle. Walang iya ka! Alam mong mahalaga kay Papa ang mansyon na ito. Binenta mo! Wala ka ng pakialam doon. Akin ang bahay na ito at ako ang may karapatan dito. Mawalang galang na sa iyo, Henry.
Pero maaari na ba ako makapasok sa binili kong bahay? Hindi pa man nakakasagot ang binata, bigla nang nataranta si Mang Carding. Hinarang nito ang donya sa daraanan nito. Tumaas naman ang kaliwang kilay ng matandang babae at sa mga tingin pa lang nito ay hinuhusgahan nito si Carding. Sir Henry, wag! Huwag niyong ibigay sa kanila ang bahay! Hindi pwede! Sinapakulit ni Nardo si Mang Carding. Napatras pa ito at muntika ng matumba. Mabuti na lamang ay nasalo ito ni Gary. Anong hindi pwede? Bigi ka ba? Binenta ko na ang bahay. Ibig sabihin, iba na ang may-ari. Kung gusto niyong mabawi ang mansyon, magharap tayo sa korte. Tingnan lang natin kung sino ang magmumukhang tanga. Sir Henry, nakikiusap ako. Huwag niyo silang papasukin sa loob. Hindi maganda ang mga mangyayari sa susunod kapag nakuha na nila ang bahay. Matiin ang pananalita ni Mang Carding nung sabihin niya yon. Kaya naman nakaramdam na rin ng pagkabahala si Henry. Pakiramdam niya may gustong ipahiwatig ang matandang lalaki. Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi na nakapagsalita si Mang Carding nang tuluyan nang makapasok sila Doña Luisita sa loob. Napaupo na lamang sa gilid ng matanda. Nanginginig ito at takot na takot. Gary, gawin mo ang makakaya mo para ma-freeze ang bank account ni Uncle. Oo, gagawin ko. Pero tingin ko, dapat na muna nating alisin dito si Mang Carding at si... teka, nasan yung bata? Nagpalingon-lingon sila sa paligid, pero wala silang nakitang butsoy. Napansin naman ni Henry na tila malalim ang iniisip ni Mang Carding. Parang hindi man lang ito nag-aalala na wala ang apo niya. Ganun pa man, nag-assign pa rin si Henry ng tauhan para hanapin ang batang si Butchoy. Dahil wala naman ang magagawa si Henry para mabawi ang bahay. Pinaubaya na lamang niya yon sa kanilang abogado. Ang mas iniisip ni Henry ay kung ano ang naisabihin ni Mang Carding. Kinagabihan, hindi na mahagilap ni Henry at Gary ang maglolo. Ilang oras na ring naghahanap ang mga tauhan nila. Pinuntahan na nga rin ang mga yon ng gubat. Noong mga oras na yon, kung ano-ano na ang tumatakbo sa isipan ni Henry. Nag-aalala siya kay Mang Carding at sa bata. Hinala niya na baka pinadukot na rin yun ng kanyang uncle na si Raulo at Sakim. Hindi mapakali si Henry sa kanyang opisina. Palakad-lakad siya habang naguguluhan sa mga nangyayari. Hindi pwedeng mapunta sa ibang lumang mansyon. Hindi pwede. Hinampas pa ng malakas ni Henry ang lamesa. Nang tumunog ang kanyang cellphone, ay agad niya itong sinagot. Narinig niya sa kabilang linya ang nag-aalalang tinig ni Gary. Hello? Anong balita sa maglolo? Hindi pa nahanap ang dalawa. Pero pre, pupunta ka muna rito sa manggahan. Yung mga tao natin, minasakir. Ano? Halos manlambot si Henry nang marinig niya ang sinabi ng kaibigan. Napaupo na lamang siya habang nanginginig ang kamay. Otomatikong bumilis din ang tibok ng kanyang puso. Pinagpapawisan siya ng malamig. Isang minuto ang nakalipas, tila muli siyang natauhan. Huminga siya ng malalim at saka lumabas ng opisina. Pagkarating niya sa manggahan, naabutan nila sila Gary at ang mga bodyguard nila. Tulala ang mga yon habang nakatingin sa mga trabahador nilang nakakalat sa kung saan-saan. Nakahandusay, duguan at lahat ay wala ng buhay. Anong nangyari dito? Ha? Anong nangyari? Nakausap ko kanina si Mang Pio bago siya lagutan ng hininga. Pre, mga aswang daw ang dumali sa kanila. Baka isunod na nila ang iba nating tao sa iba pa nating negosyo. Wisit. Bakit ba tayong ginugulo ng mga aswang na yan? Ano ba kasalanan natin sa kanila? Sabi ni Mang Pio, si Don Ramrod, ang papa mo, may kasalanan ng papa mo sa mga aswang. Ha? Si Papa? May kasalanan sa mga aswang? Paano? Maya-maya pa ay nagpatawag na lamang ng pulis si Henry. Matapos maimbestigahan, isa-isang isinakay sa sasakyan ang mga bangkay. Lalong sumakit ang ulo ni Henry. Dahil sa pagkawala ng mga trabahador nila, maraming pamilya ang kailangan niyang ikargo.
Naihanda ko na ang mga sasabihin at magiging offer sa mga pamilya ng mga biktima. Bukas, magsiset ako ng meeting sa mga pamilya. Sige, maraming salamat ha. Yung maglolo, Wala pa rin sila, pre. sabihan mo ko kagad ha kapag nakita na sila. Uwi muna ako sa mansyon. Gusto ko mapag-isa at nang makapag-isip-isip. Sige, ako na munang bahala rito. Kakausapin ko pa rin yung mga pulis. Walang ganang sumakay si Henry ng sasakyan. Bagsak ang kanyang balikat nang umuwi siya ng mansyon. Hindi siya makapaniwala na kung ano pa ang negosyo nilang malakas, yung pa ang nalagasan ng tao. Sinalampak na lamang ni Henry ang sarili sa kanyang malambot na kama. Nakatingin lamang siya sa kisame habang malalim ang iniisip. Nung bago mamatay si Papa, sinabi niya sa akin na kahit na anong mangyari, wag na wag kong ibibigay sa iba yung bahay. Pero bakit? Bakit parang sobrang halaga ng bahay? Tapos, ano bang dahilan kung bakit gustong-gusto ni Doña Luisita na makuha yung mansyon na yun? At ano yung alam ni Mang Carding? Ha? Punyemas na buhay to. Ha? Masakit ang ulo ko. Umupo siya sa dulo ng kama habang sinasabunutan ng sariling buhok. Sa hindi mapaliwanag na dahilan, naisipan ni Henry na magtungo sa silid ng kanyang ama. Nagbabaka sakali siya na baka meron siyang malaman doon. Hinalungkot niya ang mga drawer, mga aparador at kung ano-ano pang lalagyan. Kaso sa kasamaang palad, wala naman siyang nakitang kakaiba. Dismayadong sumandal na lamang si Henry sa pader. Nang mapatingin siya sa malaking larawan ng ama na nakadikit sa pader, meron siyang nakitang nakausling papel sa likod nito. Nagmamadali si Henry na inalis ang malaking picture frame. Tiningnan niya ang likod nito at doon kinuha niya ang kapirasong papel. Binuklat niya ang papel at meron siyang nakita roon na sulat. Ha? Dugo na makakapagpa-immortal sa mga aswang? Nasa basement? Nanlaki ang mga mata ni Henry nang mapagtanto ang nais sabihin ng sulat. Teka, aswang ba sila Doña Luisita kaya niya gustong makuha yung mansyon kasi kukunin niya yung dugo? Diyos ko naman! Pagtingin niya sa orasan, mag-aalas 10 na ng gabi. Hindi na niya inabala pa si Gary dahil alam niyang abalang-abala pa ito. Dala ang baril na galing pa sa ilalim ng kanyang drawer, bumiyahe siya patungo sa lumang mansyon. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit may kasalanan si Papa sa mga aswang. Siya pala ang nagtago ng dugo ng hinahanap ng mga impaktong nilalang na yun. Hindi ako papayag na makuha nila ang dugong yun. Hindi! Parang timang na sumisigaw-sigaw pa si Henry habang nasa biyahe. Makalipas lang ang ilang sandali, ay nakarating na rin siya sa lumang mansyon. Mula sa labas, natanaw niyang parang walang tao sa bakuran. Gayon din sa loob. Dala-dala ang baril, marahan at maingat na naglakad ang binata palapit doon. Pumasok siya sa loob at hinanap kung nasaan ang basement. Iniisip niyang maigi kung saan niya nakita ang hagdan pababa nung bata pa siya. Oo, tama. Dun nga. Nagmamadaling pinuntahan ni Henry ang kanilang maliit na library doon. Itinulak niya ang lagayan ng mga libro pakaliwa. Ilang sandali lang ay bumungad na rin sa kanya ang pintuan. Nagpagtataka para kay Henry dahil bahagyang nakabukas ang pintong yon. Dahil sa pag-aakalang naroon sa baba sila Doña Luisita, iniambanan niya ang baril sa kanyang bababaan. Bukas din ang ilaw sa baba. Kabadong-kabado si Henry sa mga pagkakataong yon, pero nilakasan na lamang niya ang kanyang kalooban. Hanggang sa narating na nila ang isang silid. Bumungad sa kanya ang isang kwadradong salamin na basag. Nasa loob nito ang isang mangkok na itim. Pero wala na itong laman. Ito na ba yun? Pero bakit parang walang laman? Nasaan na yung nakalagay rito? Wala na. Sinong pumasok dito? Naramdaman ni Henry na may tao sa kanyang likuran. Nang harapin niya yon, ay nakita niya ang nakakalokong ngiti ng kanyang uncle.
Magsasalita pa sana siya pero bigla na lang siya nitong pinalo ng matigas na bagay sa ulo. Agad siyang bumagsak sa lapag. Nakita niya si Nardo na umupo pa sa harapan niya. Kasama nito ang ilang kalalakihan na pamilyar din sa kanya ang mukha. Dahil mga tauhan niya rin yon. Pamangkin ko, pasensya ka na ha, pero kailangan ko ng palitan ka. Hindi na namalayan ni Henry kung ano na ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lamang siya na naroon na siya sa ibang lugar. Hindi pamilyar para kay Henry ang nakikita niya. Isa lamang yung silid na wala namang kahit na anong gamit. Medyo mabaho din. Nangunguna sa amoy ang pagiging mapanghe. Nang lumingon siya sa gilid ay nakita niya si Gary na nakagapos din katulad niya. Ngunit hindi tulad niya, may mga pasa at sugat sa muka ang kanyang kababata. Nagsarado na ang kamao ni Henry. Hindi niya matanggap na pati si Gary ay dinamay ng kanyang Uncle Nardo. Gary! Pare! Marahan na lumingon sa kanya ang kanyang kababata. Nagawa pa nitong ngumiti at nagbiro. Mahal na mahal mo talaga ako, no? Hanggang dito ba naman sinasamahan mo ako? Huy, umayos ka nga, baliw ka. Bugbog sarado ka na eh. Pinilit ako ni Tito Nardo na ipasa sa pangalan niya lahat ng bank account mo. Nang sabihin kong hindi ko kaya yung kasi di naman ako abogado, nagalit, binugbog ako. Sira ulo talaga. Ikaw, bakit ka pala nandito? Akala ko magpapahinga ka. Pumunta ako sa lumang mansyon. May natagpuan akong basement. Doon nila ako nahuli. Basement? Anong meron doon? Bakit ka naman napatpat sa basement na yun? May nakita kong sulat ni Papa. Sinabi niya na doon daw sa basement na yon nakalagay yung pakay ng mga aswang. Yung dugo na kapag ininom ng mga aswang, magiging immortal daw sila. Yun ang dahilan kung bakit gustong-gustong bilhin ni Doña Luisita yung mansyon. Teka, ibig mong sabihin, aswang sila Doña Luisita? Oo, aswang sila. At sila rin ang naisip kong nagmasakar sa mga tao natin. Inuunti-unti nila tayong pabagsakin. Lalo na't kakampi nila itong tanga kong uncle. Ay, Diyos ko naman tong buhay na to. Paano tayo makakalis ngayon? Hindi ko nga rin alam eh. Pero wala ka bang balita kina Mang Karding at Butchoy? Umiling-iling sandali si Gary. Dumura pa ito ng buo-buong dugo. Wala pa rin eh. Hindi ko na talaga alam kung nasaan sila. Sana lang hindi sila dinamay ni Tito Nardo. Ang init pa naman ang ulo nun sa maglolo. Napalingon ng dalawa nang biglang magbukas ang bakal na pinto. Nakangitim pumasok ang matandang si Nardo. Nakabuntot pa rito ang mga kasama nitong tauhan din ni Henry noon. Makita pa lang ni Henry ang mukha ng kanyang uncle ay kumukulo na ang dugo niya. Inaasahan na talaga niyang darating ang araw na gagawin din sa kanya yon ni Nardo. Pero hindi niya inakala na humantong na pala sa ganoon kalala ang matanda. Oh, buti naman nagkaroon na ng malay ang mahal kong pamangkin. Kumusta ang pakiramdam mo? Walang iya ka. Sinabit ka na nga lang ng tatay ko sa pamilya namin. Ganito pa ang gagawin mo? Wala kang utang na loob, matanda ka. Hoy, magdaan-daan ka sa pagsasalita mo. Sige ka, kapag nasaktan ang damdamin ko, baka kung anong mangyari dyan sa kaibigan mo. Marahas na hinawakan ni Nardo ang pisngi ni Henry. Ramdam na ramdam pa ng binata ang magaspang na kamay ng kanyang uncle. Nandilisik ang mga mata ni Henry nang makipagtitigan doon. Matagal na ako nagtitimpi sa iyo ha. Banas na ako sa pagiging bida-bida mo. Akala mo naman kung sino kang magaling. Pwes ngayon, kukunin ko na ang dapat ay sa akin. Ikaw, ididispatcha na kita. Pakawalan mo ako rito. Papatayin kita. Ano ko sa tingin mo? Tanga? Dito na kita papatayin, no? Kapag wala ka na, wala nang ibang hahawak ng negosyo natin kundi ako na lang. Ikaw, kawawa ka naman. Hindi mapupunta sa iyo ang yaman ni Papa.
Manigas ka! Ah! Natumba si Henry habang nakatali sa upuan sa lakas ng suntok na matanda. Nakaramdam ng muling pagkahilo ang binata, pero pwersahan na naman siyang ibinalik sa kanyang pwesto. Sige na! I-dispatcha nyo na yan! Bumunot na ng mga baril ang mga lalaki sa gilid, pero natigilan yon nang biglang pumasok si Doña Luisita kasama ang mga bataan nito. Napagilid si Nardo at nagtatakang tinanong ang matandang babae. Oh, Doña Luisita, anong ginagawa nyo rito? At paano nyo po nalaman ang lugar na ito? Hindi siya pinansin ni Doña Luisita. Ang nilapitan lang ni Doña Luisita ay ang binatang si Henry. Henry, sabi mo sa akin kung nasaan ang dugo sa basement. Nakangising nag-angat ng tingin si Henry sa matandang babae. Bagya pa itong tumawa para mang-insulto. Mukha bang nasa akin? May nakikita ka bang dala ko ang dugo? Eto dugo sa labi ko. Alam mo kung nasaan yon. Ibigay mo sa akin. Ang kulit mo Hindi ko nga alam. Kanina pagbaba ko ng basement, basag na yung kinalalagyan niya. Bakit hindi mo tanungin yung magaling kong uncle? Mas nauna siya sa akin dun Kaya nga ako nandito kasi dinali ako sa basement Lumingon si Doña Luisita kay Nardo. Pangiti-ngiti ngunit umiiling-iling pa yun. Teka, ano ba yung sinasabi niyong dugo-dugo? Wala akong alam dyan, Donya. Nardo, ilabas mo na. Ayaw kong nasasayang ang oras ko. Doña Luisita, nagkakamali kayo ng iniisip. Pagdating din namin ng basement ay wala na rin yung sinasabi niyong dugo. Wala kaming inabutan. Hindi na nagsalita pa ang Donya. Huminga ito ng malalim sabay tingin sa isa nitong bata. Tumango ang Donya. Pagkatapos ay naglakad na rin paalis. Naiwan ang mga bataan ni Doña Luisita na pumalibot naman kina Nardo. Oo, anong ginagawa niyo? Hindi kami kalaban dito Bakit nyo kami pinapalibutan? Walang sumagot sa mga taong yon. Pero maya-maya lang, laking gulat na lamang nilang lahat nang biglang nagbago ang anyo ng mga bataan ni Doña Luisita. Napasigaw pa si Nardo ng pumangit ang mukha ng mga yon, habang si Henry at Gary naman ay kinilabutan din. Naging aswang ang mga kalalakihan na yon. Sa loob ng mismong malaking silid na yon ay nagsimula ang patayan. Walang nagawa ang mga baril nila Nardo. Talsikan ng mga dugo sa pader. Naglabasa ng mga laman loob ng grupo ng matandang si Nardo. Kalaunan, si Nardo na lamang ang natira. Para itong takot na batang tumakbo sa likuran ni na Henry at Gary. Wag niyo akong patayin. Wala naman sa akin yung dugo-dugo na sinasabi ninyo. Etong dalawa lang ang lapain ninyo. Mga walang silbi ito! Tumayo sa harapan nila ang mga nilalang na may pangit na muka. Noong mga oras na yon, alam na ni Henry na anumang oras ay papaslangin na sila ng mga aswang. Tumingin siya kay Gary. Maging ang kanyang kaibigan ay hindi na rin makapagsalita. Parang tinatanggap na lang din ito na hanggang doon na lamang ang kanilang buhay. Unti-unti nang lumalapit sa kanila ang mga aswang na naglalaway. Pero ilang sandali lang, may biglang isang maliit na nilalang ang pumasok sa loob ng silid. Itim ang katawan, puti ang mahaba nitong buhok. Ganun ang nilalang na nagligtas kay Henry. Ang pagkakaiba nga lang, maliit ang isang yun. Napalingon ng mga aswang sa maliit na nilalang na yon. Walang ano-ano ay inatake nito ang mga aswang. Mabilis ang pagkilos nun. Sa sobrang bilis ay hindi ito magawang patamaan ng bataan ni Doña Luisita. Hindi pa roon nagtatapos ang lahat. Bigla namang dumating din ang isa pang nilalang na itim rin ang katawan. Magkapareho sila ng isang maliit. Pare, 2 gabunan na aswang laban sa mga pangit na to. Pinagpapapaslang ng mga yun ng mga aswang. Sa isang iglap lang ay nakabulagta na ang mga kalaban nila. Samantala, takot na takot naman si Nardo na nasa gilid lang.
Siniksik nito ang sarili nito doon sa pag-aakalang siya ang isusunod na papaslangin. Lumapit ang dalawang gabunan kay Henry at Gary. Nakaramdam naman ng kaunting takot si Henry dahil sa kabila ng lahat ay aswang pa rin ang mga yon. Sir Henry, huwag mo kayo matakot sa amin. Kami po ito, si Carding at si Butchoy. Mang Carding? Butchoy? Aswang kayo? Saka na po kami magpapaliwanag. Ang mahalaga po sa ngayon tumakas na po tayo dahil makabumalik si Doña Luisita. Agad na kinalagan ng maglolo ang dalawang magkaibigan. Hindi makapaniwala si Henry sa kanyang nasasaksihan. Wala sa utak niya na isipin noon na ang maglolo pala ay malalakas na gabunan. Carding, aswang kayo ng apo mo? Napalingon sila kay Nardo. Sa takot, nakita nilang tila naihina ang matanda sa salawal nito. Opo, aswang po kami. Kapag inapi niyo po kami ngayon, kakainin po namin kayo. Nagulat si Nardo sa ginawa ng bata. Muntikan pa itong matumba. Samantala, nilapitan naman ito ni Henry matapos kunin ang baril sa sahig. Pabilis na lumuhod si Nardo sa harapan ng binata. Para itong kung sino na sobrang bait na nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo akong patayin. Pangako, hindi na ako magiging masama sa iyo. Itatama ko lahat ng pagkakamali ko. Ibabalik ko ang lahat ng kinuha ko. Kasama na roon ang lumang mansyon. Ang mga traidor na katulad mo, dapat binubura na sa mundong ito. Kapag pinatay mo ang tiyo mo, wala ka na rin pinagkaiba sa kanya. Huminga ng malalim si Henry. Batid niyang kahit sobrang sama ng ginawa ni Nardo sa kanya, hindi niya yon maaaring paslangin. Dahil hindi naman siya ganoong tao. Isa pa, alam niyang hindi rin yun ang gustong mangyari ng kanyang ama. Hahayaan kitang mabuhay ngayon, Uncle. Pero sa susunod na gumawa ka pa ng kasamaan sa lahat, lalong-lalo na kina Mang Carding at Butchoy, kakalimutan ko na magkadugo tayo. Oo, pangako. Magtitino na ako. Huwag mo lang akong patayin. Hindi kita papatayin dahil hindi naman tayo magkapareho. Pre, kailangan na nating umalis dito. Teka, isama niyo ako. Manahimik ka. Iligtas mo ang sarili mo. Akin na yung susi ng sasakyan. Tinulak pa ni Henry ang kanyang uncle at sabay-sabay na rin silang lumabas ng abandonadong building na yon. Sa harap nito ay nakaparada doon ang sasakyan ng matandang si Nardo. Pinaandar agad yun ni Gary at harurot silang umalis sa lugar na yon. Nang makalayo na sila ay bumalik na sa dating anyo ang maglolo. Nakahinga na rin sila ng maayos dahil nakaligtas sila. Mang Carding, maraming salamat talaga sa pagliligtas mo sa amin ha. 2 beses ko nang utang ang buhay ko sa inyo. Ay nako, wala yon, sir. Kulang pa nga ito kumpara sa kabaitan na ginawa sa amin ng papa mo noon. Makakilala po kayo ng tatay ko? Dating albularyo ang papa mo nung binata pa siya. Hindi mo alam ano? Sinabi sa akin noon na nakapag pinasok na niya ang pagnenegosyo, kakalimutan na niya ang pag-albularyo at walang makakaalam na iba tungkol doon. Magkakilala na kami noon pa lang, bago niya pasukin ang negosyo. Naging magkakampi kaming dalawa. Hindi naging hadlang ang pagiging magkaiba namin. Kung kilala niyo si Papa, ibig sabihin, may alam din kayo tungkol dun sa dugo na sinasabi sa sulat? Ako ang nagdala noon sa papa mo. Ang dugo na yon ay dugo ng isang pinakamalakas na aswang. Maalamat yon. Ang sabi-sabi, kung sino man na makakainom noon ay magiging immortal na aswang. Yun ang dahilan kaya kinuha ko yon sa mga kauri ko. Bala kasi nilang maglaganap ng lahi at sakupin ng sangkatauhan. Nang madala ko ang dugo sa papa mo, saka na siya nag-retire sa pagiging albularyo. Sinwerte siya at naging negosyante. Itinago niya ang dugo ng mahabang panahon para hindi matuloy ang balak ng mga masasamang aswang. Nagtagumpay nga kami na pigilan sila. Ang kaso, dahil sa ginawa ko, lahat ng kamag-anak ko ay pinahirapan at pinatay ni Doña Luisita. Sinunog sila ng buhay. Ang iba naman
ibinabad sa isang drum ng katas ng kalamansi para malapnos ang balat. Wala akong nagawa kundi ang tumakas kasama itong si Butchoy. Teka, matagal na nangyari yan, di ba? Pero bakit bata pa rin itong si Butchoy? Sabi ni Gary habang nakatingin lang sa daan. Dahil sa matinding trauma na dinanas namin kay Doña Luisita, nagkaroon ng problema sa paglaki niya. Pero kung tutuusin, halos kasing tanda niyo na rin siya. Mang Karding, kaya ho ba kayo may trauma sa apoy at kalamansi dahil sa mga naranasan niyo noon? Malungkot na tumango sa kanya ang matanda. Nakaramdam naman ng awa si Henry para sa maglolo. Ano bang gagawin natin para matigil na to? Hindi ba pwedeng itapon na lang natin yung dugo para wala na silang hinahabol sa atin? Matagal na daming naisip ng papa mo na itapon na lang sa kung saan ang dugo. Pero napag-aralan namin na pwede pa rin nilang mapakinabangan. Kahit kasi yung amoy lang ang malanghap nila, may kakaiba pa ring dulot yun sa kanila. Kahit nasa malayo sila, maamoy nila yon. Ibang aroma ng dugo na yon, hindi pangkaraniwan. Anong gagawin natin ngayon? Meron kaming naisip na paraan. Pero saka na natin pag-usapan kapag nakarating na tayo sa bahay na pagpapahingahan natin. Lumango na lamang si Henry noong mga sandaling yon. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na rin sila sa isang tahimik na parang village. May mga kabahayan naman na naroon, pero magkakalayo at parang walang pakialam sa isa't isa ang makakalugar. Gary, sigurado ka bang safe dito? Oo, bahay ko ang pupuntahan natin. Halos isang buwan ko nang hindi nadadalaw eh. Pero huwag kayo mag-alala, legit, ako may-ari. Itinapi na ni Gary ang sasakyan sa tapat ng isang up and down na bahay. Simple lang ang bahay na yon pero may kagandahan din naman sa labas. Pumasok sila sa loob. Sinirado agad ang pintuan at saka umupo sa sofa. Diyan lang muna kayo ha. Bibili lang ako ng makakain natin. May convenience store naman na malapit lang dito. Dala mo ba yung cellphone mo? Pumunta ka kagad kapag may nangyaring hindi maganda. Umuulang si Gary at lumabas na rin ng bahay. Naiwan ng tatlo sa sala. Dahil sa labis na pagod, nakatulog na ang batang si Butchoy sa sofa. Sinamantala na ni Mang Karding ang pagkakataon na yon para sabihin kay Henry ang kanyang binabalak. Bagya silang lumayo sa natutulog na si Butchoy. Huminga ito ng malalim at hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Iinumin ko yung dugo. Ha? Iinumin mo? Hindi ba makakasama sa iyo yun? Magiging immortal lang sino mang iinom nun, di ba sabi mo? Bukod sa pagiging immortal, nagbibigay din ng pambihirang lakas ang dugong yon. At kailangan ko ang lakas na yon para talunin si Doña Luisita. Nasisiguro kong pinaghahanda na niya ang pagkikita namin. Lalo na ngayon, nakilala niya na ulit kami. Kapag hindi ko natapatan ang lakas niya, hindi ko siya matatalo. Pero kapag naging immortal ka, magiging ayos lang ba yun sa'yo? Hindi. Kaya nga kapag natalo ko na si Doña Luisita, kunin mo ang punyal ng iyong ama. Itinago niya yon sa ilalim ng kama niya. Yun lang ang punyal na makakapatay sa isang gabunan na immortal. Teka. Anong sinasabi mo, Mang Karding? Papatayin kita? Hinawakan ni Mang Karding ang balikat ng binata. Nagpakita ito ng ngiti na tila puno ng kaligayahan. Kailangan mo akong paslangin kapag natalo ko na si Doña Luisita. Kung hindi ako papaslangin bago sumapit ang umaga, unti-unti na akong mawawala sa sarili at magiging mabangis. Yun ang epekto ng dugong yon sa mga gabunan. Hindi ko yata kayang gawin yan. Paano si Butchoy? Masasaktan siya kapag nalaman niyang nangyari. Ayaw kong makasakit ng damdamin. Henry, alam na ni Butchoy na mangyayari ito balang araw. Kaya handa na siya para dito. Pero hindi pa rin maiwasan na masaktan siya. At ako, masakit din sa akin yun. Kahit hindi kita kadugo, parang ama na rin ang tingin ko sa inyo. Ha? Hindi na nakapagsalita pa si Henry nang bigla na itong yakapin ni Karding. Umiiyak ang matanda.
Ramdam na ramdam ni Henry ang pagikbi nito sa kanyang dibdib. Pakiusap, gawin mo na lang. Ayaw kong ako mismo ang makapanakit kay Butchoy sa oras na mawala na ako sa sarili. Nakikiusap ako sa iyo. Sige na. Tila ba natunaw agad ang puso ni Henry noong mga sandaling yon. Kaya kahit masakit sa kalooban ni Henry, susubukan niyang gawin yon sa ngalan ng kaligtasan ng lahat at pati na rin kay Butchoy. Nang makabalik si Gary ay saglit muna silang kumain. Tulala lang si Henry sa gilid habang ini-imagine ang eksena na kung saan kailangan na niyang paslangin si Mang Karding. Naiisip niya pa lang para nang dinudurog ang puso niya. Mamayang 3:00 ng madaling araw, pupunta tayo mismo sa mansyon sa kung saan nakatira si Doña Luisita. Isasauli ko na kunwari sa kanya yung dugo, pero iinumin ko yon sa harapan nila. Sa puntong yon, papatay ko kagad lahat ng mga alipores niya. Kayo naman, bahala na kayo sa mga matitira. Sandaling napatingin si Mang Karding sa batang si Butchoy na masarap ang pagtulog. Kumihilig pa yun dahil sa sobrang pagod. Mang Karding, sigurado na po ba kayo sa plano nyo? Matanda na ako. Sa palagay ko, ang wakasan ng mga plano ni Doña Luisita ang huli kong misyon sa mundo. Kapag nagawa ko ito, sa wakas, mapapatunayan ko na rin sa Panginoon na merong mga aswang na gaya ko ang kayang maging mabuti. Buntong hininga na lamang ang nagawa ni Henry. Sa kabila ng nakakalungkot nilang plano, masaya pa rin si Henry dahil kahit na papaano nakilala niya si Mang Karding. Sa sandaling oras, naramdaman niya ang presensya ng isang ama. Pagsapit ng 1:00 ng madaling araw, mag-isang bumiyahe si Henry pabalik ng kanilang mansyon. Pagdating niya, nagtaka siya dahil wala na siyang inabutang tao sa loob. Magulo ang sala. May mga dugo sa sahig. Kinabahan na si Henry sa mga pagkakataon na ito. Pero umakyat pa rin siya sa itaas patungo sa silid ng ama. Pinapakapa niya ang ilalim ng kama. Doon ay nakuha niya ang gintong punyal na halos 12 pulgada ang haba. Agad niya itong ibinalot sa tela. Nagmamadali siyang lumabas. Pero nang nasa hagdan na siya, nakita niyang pababa sa kanilang hagdan ng kanyang uncle na si Nardo. Bit-bit ang isang maleta na umaapaw-apaw pa ang pera. Hayop talaga. Nagawa pa akong pagnakawan ng siraulong ito. Pipigilan niya sana matanda pero biglang may pumasok na isang aswang. Huwag kang lalapit! Pinagbababaril ni Nardo ang aswang. Pero sa kasamaang palad, hindi niya yun matama-tamaan. Hanggang sa dumating sa puntong nakalapit na yun sa kanya. Walang awa siya nitong nilapa. Kalaunan, nawala na rin ang sigaw na matanda. Buti nga sa'yo, sakim ka eh. Maingat na umalis si Henry. Sa likuran ng mansyon siya dumaan para iwasan ang aswang. Ligtas siyang nakabalik kina Mang Karding. Pagpatak ng 12:00 ay bumiyahe na sila uli patungo sa kinaroroonan ng mansyon ni Doña Luisita. Halos kalahating oras din ang biyahe nila. Malayo-layo na rin talaga sa baryo. Nang makarating na sila roon, ilang metro bago ang mansyon, ipinarada na ni Gary ang sasakyan sa gilid. Dala-dala na ni Mang Karding ang dugo sa mga oras na yon. Habang nakasuksok naman sa tagiliran ni Henry ang gintong punyal. Huminga ng malalim ang matandang si Karding. Tumango ito sa kanila at nauna nang naglakad palapit sa mansyon. Habang sila Henry ay nakatago lamang sa gilid. Hindi nagtagal, napansin na ng mga bantay sa labas si Mang Karding. Nandito ako, hindi para magsimula ng gulo. Nandito ako para isauli na ang makapangyarihang dugo. Gusto ko ba kausap si Doña Luisita? Nagmamadaling tinawag ng isang bantay ang Donya. Lumabas din naman ito kaagad. Ang matandang Donya nasasabik na hinarap si Mang Karding. Doña Luisita, ito na matagal mo lang hinahanap.
Inilabas ni Mang Karding ang maliit na garapon mula sa kanyang bag. Pagkakita pa lang ng Donya doon, para na itong mapapraning sa sobrang saya. Akin na yan, Karding. Ibigay mo sa akin yan para wala na tayong problema. Dahil sa dugo na ito, pinaslang mo ang mga kamag-anakan ko. Pinahirapan mo. Sinunog at binabad sa katas ng kalamansi hanggang sa malapnos. Tingin mo ibibigay ko sa iyo ito? Karding, kung ayaw mo ng gulo, ibigay mo na lang para wala nang masaktan. Huwag ka nang magmatigas. Hindi ko to ibibigay sa iyo. Walang ano-ano ay binuksan ni Mang Karding ang garapon. Agad niyang ininom ang dugo na siya namang ikinagulat ng lahat. Ha! Karding! Maya-maya lang, sandaling tila nanigas ang katawan ni Mang Karding. Nabigla na lamang sila nang makalapit na si Mang Karding sa kinaroroonan ng Donya. Sinakal niya ito kaagad. Pero agad namang nakaresponde ang ibang aswang. Inatake nila si Mang Karding. Kakaiba ang lakas ng matandang si Karding sa mga pagkakataong yun. Walang makapigil sa kanya. Pero parami naman ng parami ang mga aswang na umaatake sa kanya. Kaya naman hindi na nakatiis sila Henry. Lumabas na sila sa kanilang pinagtataguan. Dala ang baril ay pinagbababaril nila ang ibang aswang, habang si Butchoy naman ay umatake na rin. Lamang na lamang sila sa laban sa mga pagkakataong yun. Makalipas nga lang ng isang oras, lagas na ang grupo ng Donya. Galit na galit si Donya Luisita dahil sa nangyari. Bigla nang humaba ang buhok nito. Naging kulay itim na rin ang buong katawan. Nandidisik ang mga mata ng matanda. Babayaran mo ang ginawa mo, Karding! Nagsagupa ang dalawa sa ere. Pero pagbagsak nila, si Mang Karding na lang ang natirang nakatayo. Habang ang Donya naman, nakaluhod na ang isang tuhod sa lupa. Hindi mo ako matatalo dahil sa dugong ininom ko. Hanggang dito ka lang, Donya Luisita. Ha! Mapatay mo man ako, pero kailangan mo ring mamatay. Kung hindi, lalamunin ka ng kapangyarihan ng dugo at kahit ang mga mahal mo sa buhay, papaslangin mo rin. Nakahanda na ako sa oras na yon, kaya wala akong pagsisisihan. Ngayon, ihanda mo na ang sarili mo dahil ihahatid na kita sa impyerno. Magsasalita pa sana ang Donya nang biglang itinarak ni Mang Karding ang kamay nito sa dibdib na matanda. Paghugot nito ng kamay, agad na binawian ng buhay ang aswang na Donya. Agad na lumapit sila Henry kay Mang Karding. Sa puntong yun pa lang, nakitaan na ni Henry na may pagbabago na sa matanda. Naalala niya ang sinabi sa kanya na matanda tungkol sa mga senyales na magiging mabangis na ito. Isa na roon ay ang paglabas ng ugat sa bandang leeg. Butchoy, dito ka na kasama ni Gary, ha? Henry, kailangan na natin mag-usap. Sandali. Bigla siyang dinakma sa damit ni Mang Karding at tumakbo ng mabilis. Parang manika lang siyang binitbit palayo. Nang masigurong malayo na sila kay Gary at Butchoy, ay saka na sila tumigil sa tapat ng punong nara. Henry, sir, nakikiusap ako. Gawin niyo na. Nararamdaman ko na ilang minuto na lang, tuluyan na akong mawawala sa katinoan. Wala na ba talagang ibang paraan para mabuhay ka? Baka meron pa naman. Napaliwanag ko na sa iyo ang mga dapat mong malaman. Kung ano ang sinabi ko, yun na yun. Sige na, Henry, gawin mo na. Mapapahama ka kapag... bilis! Nararamdaman ko na... Napahawak sa leeg si Mang Karding. Kumakapal na ang ugat na naroon. Inilabas na ni Henry ang punyal. Pagtutok niya, agad na kinuha ng matanda ang kanyang kamay at ito na mismo ang kusang nagdiin ng katawan niya sa punyal. Agad na sumuka ng dugo si Mang Karding. Napayakap na lang din ito kay Henry. Mang Karding! Ikaw na ang bahala kay Butchoy. May usap. Sanayin niyo siya sa buhay ng isang normal na tao. Ay sabi sa kanya na
Mahal ko siya. Mang Karding, lumabang ka. No, ha? No, dadalhin kita sa ospital. Lumabang ka lang. Aakayin kita. Hindi na ako magtagal. Tanggap ko na hanggang dito na lang ako. Masaya akong haharap sa Diyos. Dahil sa wakas, naramdaman kong tatanggapin na niya ang katulad ko. Henry, maging mabuti ka lang. Gagabayan ka lagi ng Diyos. Tuluyan ng bumagsak ang kamay ng matanda. Napayak na lamang si Henry sa mga oras na yon. Sobrang bigat ng kanyang kalooban. Pero ganun pa man, pinilit na lamang niyang tanggapin ang nangyari. Bitbit ni Henry ang payat na katawan ng matanda. Pagbalik niya, mayak-iyak na niyakap ni Butchoy ang kanyang lolo. Tanggap na ng bata ang pangyayari. Dahil gaya ng sinabi ni Karding, matagal na nilang pinaghandaan ang pagkakataon na yon. Kinaumagahan, inilibing nila sa kagubatan ang katawan ni Mang Karding. Yung kasi ang hiling na matanda sa kanyang apo. Mula nang mawala si Mang Karding, si Henry na ang tumayong guardian ni Butchoy. Tinupad niya ang kahilingan ni Mang Karding. Ginawa ni Henry ang lahat para mabuhay ng normal sa mundo si Butchoy. At sa paglipas ng panahon, tinuring na rin ng binata bilang tunay na anak ang bata. Sa kabila ng mga nangyari, naging masaya pa rin si Henry. Dahil kahit papaano, nakatulong siya para pigilan ang planong kasamaan ng mga aswang. Sa mga sumunod na taon, wala nang aswang pa ang namataan sa kanilang probinsya. Tuluyan ng lumaya sa pangamba ang kanilang lugar. Nanatiling lihim naman ang pagiging aswang na gabunan ng batang si Butchoy. Walang ibang nakakaalam kundi si Henry at Gary lamang. At hanggang sa huling hininga ng dalawa, inilihim nila yon para protektahan ang batang gabunan. Wakas.